sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Dalawang motor nagsalpukan, isa sa mga rider sugatan. Upon arrival ng ambulance namin sa area, ang nakita namin is head-to-head na nagbanggaan yung motor. Then, ang nakita lang ng pasyente doon is yung pasyente na naliligo sa sariling dugo. We always look on the possibility na buhay yung biktima, kaya kailangan kagad namin magtulungan or magbigay ng first aid. Ang involved dito, dalawang motorcycle. Yung isang motorcycle galing sa may north, papuntang south. So, biglang nag-counterflow itong isang motor galing sa may north. Kaya po sila nagkabanggaan. Pareho sila walang backride. Sa lakas ng yung dalawang gulong sa harap, naipit at natumba silang dalawa. Hindi man sila tumilapon, nandun pa rin sila sa kanilang upuan. Naka-helmet silang pareho. Parang cap helmet lang yun, kalahati lang yung Sa lakas ng impact, nadurog yung mga helmet. Karga natin paano. Pagdating namin doon, na nakita namin sa area is yun na lang. Isa na lang yung nakaride doon sa motor na basag yung bungo. Then wala na yung pasyente na nakaride doon sa isang motor na which is kinuha ng Bonifacio Rescue. Then dinala nila sa St. Luke's Global City. Deform na yung face niya, then open skull fracture. Tsaka negative pulse, negative breathing, and negative capillary refill. Hindi na siya umihinga. Nicolas. Pre! Punta na lang daw sila sa Taguig Patero. I know. Tinawagan yung kamag-anak yung asawa yata. Tinawagan. What? What? Dinala namin yung patient namin sa Taguig Pateros General Hospital. Dumating kami sa hospital around 10:45 p.m. Ni-revive nila mga hanggang 45 minutes. So, dineclare na as 11:45 p.m. na dineclare ng doktor ng patay na siya. Ang naging dahilan is yung open skull fracture sa right forehead. Yung pong nag-counterflow, yung pong lumabas ng may violation. Kasi nag-counterflow po siya eh. Hindi po sa kanya intended na lane yun. Kasuhan natin siya ng reckless imprudence resulting to homicide. Haharapin po namin yan, sir. Kakausapin po namin sila. Hindi naman kami tatakbo kasi hindi namin alam kung sinong may kasalanan sa kanila. Sakali po maka-encounter po tayo ng ganitong counterflow, gawin po nating alerto ang ating sarili, umiwas na po tayo, magbigay po tayo ng signal ng ilaw para po mapansin po tayo ng mga kasalubong natin. Para po sa ganun, maiwasan po natin ang anumang disgrasya. Ngayon, may lagi po natin ilala. Ang sa gayon po, kung sakasakali po tayong bumagsak, maiwasan po natin na mabugok po ang ating ulo. At lagi rin po tayo magsusuot ng reflector eyes paggabi para po mapansin po tayo ng nasa likuran po nating sasakyan.